Kumusta kayo? Talaga naman. Naniniwala ako. Okay? At dahil kayo ay blessed, ang title ng session ko sa inyo ay Ang Utos sa Mayayaman. Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka, ito'y para sa'yo. Okay. Meron pong utos specifically sa mayayamang Christians. 1 Timothy 6:17. Command those who are rich in this present world. Napakaliwanag nito. Talagang kayong inuutusan. Yung rich ngayon, not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. 1 Timothy 6:18. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. Hindi pala sinabing mag-suggest daw, o sinabing makiusap o mag-encourage. Ang utos ay utusan. Utusan sa ang mga mayayaman. Kaya ito po ang utos sa inyo. Number 1, do not be arrogant. 1 Timothy 6:17. Command those who are rich in this present world not to be arrogant. Bakit kaya inutusan ng mga mayayaman na wag maging hambog o mapagmalaki? Kasi may tendency talaga silang magmalaki. Why? Dahil may ipagmamalaki. Sabi nung iba, pagkakayabang nito, pagkakahangin, sabi niya, hayaan mo na at may pagmamalaki naman. Di ba gano'n sinasabi, ano? Pero hindi Ang pagkakaroon ay hindi lisensya para magmalaki. Hindi ang mga pag-aari natin or possession ang nagbibigay ng value o halaga sa atin. Hindi tayo nagiging mahalaga dahil sa ating damit, o sapatos, o bag. Hindi tayo nagiging mahalaga at huwag natin kukuhanin ang ating identity doon sa sasakyang ating dinadrive, sa bahay na tinitirhan, o yung address ng bahay. Hindi tayo nagiging mahalaga dahil sa mga pinupuntahan nating bansa, katulad ng anong mga bansa? Siargao. Hindi pag-bansa yun. Hindi, dahil sabi nila yun daw presyo parang pang ibang bansa Diba? Anyway, kapag ang pera o ang nabibili ng pera, ang nagbibigay ng halaga sa iyo, talagang ipagmamalaki mo nga ang mga ito. So para wag magmalaki, anong gagawin natin? Kilalanin natin na ang Diyos ang may-ari ng lahat. Kaya nung tayo maawit kanina and for from you are all things, and to you are all things. Tamang-tama. Kilalanin natin ang Diyos na siyang may-ari ng lahat. Psalms 24 verse 1. The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. So, siyang may-ari. Siyang may-ari ng ating pera, siyang may-ari ng ating trabaho, siyang may-ari ng ating negosyo, siyang may-ari ng ating skill, ng ating talent, siyang may-ari ng lahat. At kapag pumasok ito sa ating puso at naunawaan natin ito, then, wala na tayo pagmamalaki. Kaya may pinagmamalaki, akala mo iyo. At kung may pagmamalaki ka, ang ipagmamalaki mo na yung may-ari talaga. Kaya sabi ng Psalm 20 verse 7, some boast in chariots and some in horses, but we will boast in the name of the Lord our God. Kung may pagmamalaki ka, ipagmalaki mo yung may-ari. Hindi naman yan iyo. Ano?
Sino na dito nagpa-picture sa harap ng magandang sasakyan? Hanggang may nakita kang sports car. Picturean mo nga ako, ano? And then, ipopost mo. Ewan ko, ano? Parang walang dating, ano? Di naman akin eh. Pero yain na. Pero ganun tayo eh. Para pag may nakita tayong maganda dito, inaangkin natin. Samantalang sabi ng Diyos, akin lahat yan. Are you there? Let's acknowledge that God owns everything. Lagi ninyong naririnig, ang 10% ay kay Lord, may claim siya doon. At ang 90% bahala ka na. No. Ang 100% ay kay Lord. Tayo'y pinagkatiwalaan lang. Kaya naman, He gave instructions on what we should do with the 100%. At ang order nga ng Panginoon, yung 10% ay ibalik sa Kanya. Kaya siya may karapatang mag-order, mag-command, bring all your tithes into the storehouse kasi Kanya yon. At may karapatan din siyang mag-order sa 90% kasi Kanya yon. Kaya naman nahihirapang magbigay. Akala naman siyang may-ari So, kung ang utos ng Diyos sa inyong mga mayayaman ay huwag kayong magmalaki, huwag kayong magbobos, ito ang panlaban. I-acknowledge mo na kay God lahat yan at hindi mo may pagmamalaki yan. Are you there? O ano pang utos sa inyo? Do not put your hope in wealth, but put your hope in God. 1 Timothy 6:17. Dito lang natin kukunin sa dalawang verses na to. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God. Okay. Bakit wag aasahan ng pera? Ang sabi dito, kasi it is so uncertain. Walang katiyakan. Pwedeng mawala kahit anong laki sa isang iglap. I read this article, ang sabi nila, The Illusion of the Middle Class in the Philippines. Sasabi nila, wala naman talagang middle class. Why? Kasi, tayo kasi, ay walang health insurance sa Pilipinas. Isang ospitalan lamang, kat, ubos ang inaasahan. Ito po ang reason kaya marami sa ating mga kababayan sa Amerika, sa Europe, ay hindi makauwi ng Pilipinas. Bakit? Dahil meron silang health insurance doon. Dito sa Pilipinas, wala. Tayong gagastos, kat. Pero itong ibig ko sabihin sabi ng Diyos, don't put your hope in wealth. It is so uncertain. Bakit wag umasa sa yaman at sa halip ay sa Diyos? Kasi hindi ka magiging masaya kahit yumaman ka. Ako naman, Pastor, ibigay mo sa akin, ako'y sasaya. Ecclesiastes 5 verse 10. He who loves money is never satisfied by money. And he who loves wealth is never satisfied by income. This is too futile. Alam mo, nasasabi mo lang na, ay, hindi totoo yan. Ako'y yayaman din, ako'y sasaya. Nasasabi mo lang kasi baka hindi pa nararanasan. Pero si Solomon ang nagsasabi. Si Solomon who experienced what wealth can give. At wala daw siyang pinigilan sa kayang niyang maging kasiyahan. In-experience niyan lahat. At sa pahuli, sinabi niya, useless. Walang saysay. Vanity. Bakit? Bakit, Pastor, sabi ng Ecclesiastes, he who loves money is never satisfied? Kasi ganito yon. Kahit pa magkano ang pera mo, it will not satisfy you because when we get more, we want more. Hindi naman nawawala yung pagwa-want. So maaari, nung simple ka pa lang, makabili lang ko ng motor, ako'y masaya na. Ay nakabili ng motor.
Maging 4 wheels lang itong motor, ako'y sasaya na. Nakabili ka na ng 4 wheels. Oo. Yung motor, may angkas na 2 gulong. Sige pa ito, kaya mo yan. So, makabili lang ako ng SUV. Masaya na ako. Nakabili ka ng SUV. Akala mo ba, tumigil ang want? Ay, ang mahal ng diesel. Makabili kaya ng electric. Di ba kayo, nagbilihan na kayo ng electric, ano? Electric fan. Ganyan yan medyo nagmo-momentum yan. Hindi tumitigil ang want. Nakabili ka na ng anong mamaya ang gusto mo? Well, gusto ko mag-travel, yung hindi maaabot ng 4 wheels. Aeroplano yan. Wow, sakay ka ng aeroplano. Akala mo ba titigil ang want mo? Pagsakay mo sa aeroplano, masama ang tingin mo doon sa first class. Balang araw, uupo ako dyan. Hindi tumitigil ang want. At wow, nakasubo ka ng laging first class at sabi mo, magkano ga ang jet? Ang private jet. Kaya ko yun eh. Hindi tumitigil ang want. Kaya, kahit pa magkano ang pera mo, it will not satisfy you. Isa sa pinakamayaman sa buong mundo, sino? Si Elon Musk. Anong gusto? Pumunta sa Mars. Bakit? Ay naabot na lahat ang sa mundo eh. Mars naman ang gustong abutin. Hindi tumitigil ang want. And it is a cycle. Kikita ka ng mas malaki, gagastos ka ng mas malaki, magnanasa ka ng mas malaki. Kaya naman, kahit anong dami ng pera, it will not satisfy you. Maybe it will make you comfortable but not satisfied. We are not designed to be satisfied with anything here on earth. Ano mang nasa mundo, hindi ito makakasatisfy sa'yo. Dahil ikaw ay nilalang na maghahanap ka ng Diyos. Nilalang ka na ikaw ay, you are created according to His image. May hinahanap ka. At ang hinahanap mo'y wala dito sa lupa. Yes, He is everywhere. Pero ang hinahanap mo'y ang lumikha sa'yo. Yun ang magsasatisfy sa'yo. Alam mo yung desiring more, ito po ay form ng greed. Kindly say, greed. Or ng love of money. Because of the love of money, ang tao ay nagsisinungaling, nandarayan, nagnanakaw, nagtataksil dahil sa love of money. Kaya ano sabi ng Hebrews 13 verse 5? Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. For God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Contentment o pagiging kontento is the solution to greed. Ang contentment ay pagtingin sa kung ano ang meron ka, hindi kung ano ang wala pa. Kawawa ang mga taong hindi kontento. Hindi kontento sa anuman. Hindi kontento sa sasakyan, hindi kontento sa kaibigan, hindi kontento sa relationship, hindi kontento sa bahay. Kawawa sila. Bakit? Kasi lagi nilang iniisip ay sasaya lang sila pag nakuha nila yung wala pa sila. Pero hindi nila naunawaan kapag nakuha na nila yung wala pa sila, ay magkakaroon na naman sila ng ibang gugustuhin. Sasaya ka lang kung masaya ka na sa meron ka. Are you there? Kasama mo ba asawa mo? Magkatabi ba kayo? Tingnan mo asawa mo. Sasaya ka lang kung masaya ka na diyan. Walang totga. Sabi naman nung isa doon, sana all. Hindi naman ibig sabihin, hindi ka na magsisikap, ano? Ay, kontento na ako, hindi na ako magtatrabaho. No.
Ang ibig sabihin ng kontento, ikaw ay thankful at ikaw ay may kapayapaan sa katatayuan mo habang ikaw naman ay nagsusumikap na umunlad. Yun ang ibig sabihin noon. Masaya ka kung ano meron ka. Huwag mong tingnan kung ano ang wala ka, hindi ka sasaya. Laging, there is a person who has more than you. Lagi. Meron akong nakausap, very comfortable naman ang bahay niya. Ay pumunta sa New Alabang, pumunta sa Forbes Park, ay nalungkot. Dati naman hindi nalulungkot. Alam mo kung bakit? Bigla siyang naging masaya kung magkakameron siya. No. Maging masaya ka sa kung ano meron ka. I-enjoy mo yon. Ikaw na nakabili na ng paddle, maging masaya ka na diyan. Sabi ni Brother Jonas, wala daw sa paddle. Nasa court. Daming naglaro kagabi ha. Kayo kayo hindi hinahanap sa inyo? Alam mo sinabi dito sa verse na ito, ang contentment ay kinonect nila sa presence ng Diyos. Ang sabi dito, kaya katindi, sabi Hebrews 13 verse 5 be content with what you have, for God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Ikinonect ang contentment sa presence ni Lord sa buhay mo. Meaning, maging kontento ka, anumang meron ka, kasi kasama mo ang Diyos. Yun ang magpapakontento sa'yo. Pag nandyan si God sa'yo, ano pa bang kulang? Tell me. At sa Diyos lang may katiyakan. Alam mo, ayaw ng iba na pinag-uusapan ng pera sa church. Ang hindi nila naunawaan, na ang pera ang pinakamatinding karibal ng Diyos sa puso natin. Kaya ito'y pinag-uusapan, kaya si Lord ay nagsasalita tungkol sa pera. Alam niya ito ang karibal niya. Matthew 6:24. No one can serve two masters, for you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money. Pipili ka talaga. Hindi pwedeng sabay. It's either you serve God o ikaw ay alipin ng pera. Usually, ang mga tao na ayaw makarinig na ang pera ay pinag-uusapan sa church, hindi nila nare-realize na kaya nila ayaw marinig ang tungkol sa pera, lalo na yung pagbibigay ay dahil ang pera ay meron ng stronghold sa kanya. Kaya uncomfortable, pag pera ang pinag-uusapan, ay dahil conviction na yon ng Holy Spirit, kinoconvict na siya ng Holy Spirit. Nais ng Holy Spirit na palayain tayo sa greed o sa pagiging enslaved ng pera at akaying magtiwala sa Diyos. Alam mo bang, once lang sinabi ng Diyos na subukan niyo ako, doon sa tithes, subukan ninyo ako, kundi buksan ko ang durungaw ng langit. Lord, bakit doon mo lang kami hinayaang subukan ka? Kasi sabi ni Lord, kasi yan ang karibal ko. Subukan mo ako. Matagal mo na sinusubukan ng yung pera Ang akala mo yan ang magpapasaya sa iyo Subukan mo ako. Subukan mo yung mga sinasabi kong principle. Hindi ka nais ng Diyos kuhanan. Nais ka ng Diyos bigyan. Kaya nga lamang, yung alam mo ng pagkuha, hindi yon ang knowledge or wisdom ng Diyos ng pagbibigay. Ay dito sa mundo, sa kaharian dito sa mundo, it's get, get, get. Sa kaharian ng Diyos, it's give, give, give. Opposite. Hindi ka nais ng Diyos kuhanan, nais ka ng Diyos bigyan ng higit pa sa kayang ibigay ng pera. Meron po bang hindi kayang ibigay ang pera? Money answers all. Peace of mind, hindi ang kayang ibigay ng pera.
joy. Siguro yung comfort, kayang ibigay ng pera. Ako siguro alam ninyo ito, no? May mga taong habang sakay sa tricycle ay umiiyak. Bakit? Pagsakay ka ba sa BMW, hindi ka naiiyak? Iba lang ang umiyak sa BMW, hindi ka paspas ng hangin, pagayang-gayang ka lang. Sa tricycle, mahangin. Yun lang ang pagkakaiba, pero pwede rin parehong umiyak. Hindi nagbibigay ng kaligayahan ng pera. It will give you comfort. Are you there? Yung bang ikaw umiiyak, kukuha ka ng panyo. Ang nakuha mo, yung mga panyo na may nakasulat na Chinese character. Di mo panyo yun yung towel. Or, kukuha ka ng panyo, Louis Vuitton. Pareho namang pangpahid ng luha What is my point? Don't ever think that money is the answer to everything. God is the answer to everything. So, paano malalaman kung meron akong love of money, Pastor? Paano malalaman? 1 Timothy 6 verse 10. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many grips. Dito na lang sa verse na ito makikita mo kung may love of money. Una, pag sobrang pagnanasa dito, some people eager for money, craving. Pagkagising, pera nang iniisip. Paano kakikita? Bago matulog, yun ang iniisip. Alam mo, kung ano ang malimit mong isipin, yun ang mahal mo. Ako po pickleball ang iniisip. Hindi magpakasal na kayo. Pag sobrang pagnanasa dito, kapag willing kang to compromise your integrity for it, kapag ginajustify mo ang mga paraang hindi maka-Diyos in order to get money. Ano pa? Ito ang malalaman kung meron kang love of money. Some people eager for money have wandered from the faith. Pag pinalayo ka nito sa iyong faith, ilan talaga na noong nagsisimula pa lamang at asang-asa sa Panginoon, walang ka-absent-absent. Nung dumami ang pera, hindi ako makakarating, meron akong mahalagang taong kakausapin. Ay, napaltan na ang mahalaga. Dati si Lord, ngayon kung sino na. Ay, ari naman ngayon lamang, dahil linggo kami magkikita, meron mo kami, sige. For from you are all things, and to you are all things. Yan ay from God. Alam mo, every day is an opportunity para ipakita kay Lord na sa Kanya ka nagtitiwala. Kung merong makikipag-appointment sa iyo, sabihin mo, sige, after the church. Iparamdam mo naman kay Lord na siya ay mas mahalaga. Are you there? Pag pinalayo ka ng pera sa iyong faith, sino dito ang 1 year nang naboborn again? Taas ang kamay, 1 year. Okay. Sino yung less than 1 year? Ba? Kayo pala yung mga veterano. Kasi may sasabihin akong joke. Ito'y alam namin nung matagal na ba kasi hindi nyo naririnig. Alam na ganun yung istorya ng itik. Taas ang kamay nang alam ang istorya ng itik para malaman kung sasabihin ko hindi. O ba, ay maraming hindi alam. Wala sila nung kinuwento ko to. Okay. Merong isang pastor. Merong na-attend sa church na talaga namang pray ng pray. Sabi ng pastor, ano kailangan tutulungan kita manalangin? Pastor, kailangan kong magkahanap buhay. Alam mo naman, gusto kong makapag-provide ako sa aking pamilya, ganyan. Siya, pagpe-pray kita. Lord, bigyan ng hanap buhay ang kapatid kong ito. Siya ay anak mo. Ang pangako mo sa mga anak mo, hindi mo sila iyong bibiyayaan sapagkat kalooban mo ito. Abay, nagkaroon nga ng negosyo Alam niyo kung anong negosyo? Itikan.
Yung may alam ng kwento, kang iimik ha. Kaya kami nakasamang kayo. Yung kayo mag-joke tapos uunahan. Kita ko kayo. Ha? Ngayon, nagka-business. Nagkitikan. Eto ngayon, napansin noong pastor, abay, nag-a-absent. Siyempre, pinalo up ng pastor. Masipag si pastor eh. Masipag. Parang si Reb Noy. Reb Noy, nasan ka? Masipag si Reb Noy. Si Reb Noy po, ang ating pastor from Boracay. JA1 Boracay. Makikita yung Noy. At ikaw kumawa. Yan. Yan po ang pinakamagaling sa pickleball sa East Visayas. Na hinamon ni Jonas ang pinakamagaling sa Southern Tagalog. Okay. Now, nasaan ako? Pinalo up ng pastor. Kapatid. Traditional yung pastor eh. Kapatid. Kasi pag di traditional, bro. Ganyan yan, bro. Bakit wala ka nung Sunday? Pastor, yung itik ay di, umalis na. Next Sunday, absent na naman. Dinala uli ni pastor. Masipag si pastor talaga. Bro, wala ka nung Sunday. Pastor, paano yung itik? Di umalis na si pastor. Ay ngayon, pinalo up ulit talagang masipag si pastor. Masipag si pastor. Sabi bro, parang ilang Sundays na kita hindi nakikita. Pastor, paano kang itik? Hindi na pinalo up ni pastor. Ay, mauubos ng oras sa hirap namang pilitin ng ayaw. Ano? Wala dito na, ano? Wala. Abay, nag-rapture. Alam niyo yung rapture, ano? Kinuha ng Diyos yung kanya. Ay nako, ay naiwan itong hindi na-attend na ito. Naiwan. Nawala ang mga kapatiran. Bilang, Panginoon, bakit ako'y naiwan? Ay sumagot ang Diyos, ay paanong itik? Pag may umabsent ha, at nakita niyo next Sunday, sabihin mo, ay ang itik. So basta nag-absent at nagbigay na ng dahilan, alam na natin, itik. Paano malalaman pag meron ng ikaw love of money? Kapag sa halip na ikaw ay pinapalapit nito sa Diyos, ay pinalayo ka pa. Tarararan. Ano nga yung kantang beat? Anong simula ng beat? Gusto kong pasayawin. Ano pa? Pag mas marami pang dinala nitong lungkot sa buhay mo kaysa sa kaligayahan o kasiyahan. Kasi sabi dito sa verse, some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Sa halip na naging maligaya, dumami ang lungkot Ilang kayong nagsabi sa akin, Pastor, magaling pa nung walang pera bakit? Hindi nang lalaki ang asawa, hindi nang bababae ang asawa ko. Nung nagkapera may nagagastos Alam mo, pag mas marami pang dinalang lungkot ng kayamanan kaysa sa joy, love of money yan. Proverbs 10:22 says, the blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Pag igaling sa Panginoon, wala yang kasamang lungkot. Kapag pinagpapala tayo ng Diyos, ang dala nito'y kapayapaan, hindi lungkot. Are you there? Ay, Pastor, kakahigpit yan. Nung nagkaperay, nagbago na Ang laawin naman. Hindi binabago ng pera ang tao. Inilalabas lang ng pera kung sino talaga siya. Kung madamot yan taong yan, yumaman man yan, mas magiging madamot pa. Kung generous naman yan, pag yumaman yan, mas magiging generous pa. Kaya kung sa pagdami ng iyong pera, dumadami rin ng iyong mabubuting gawa, then ganun ka talaga. Nature mo yon. Masaya ka kapag ikay nakakatulong. Are you there?
Ala ko, pastor, talagang pag nagkameron, ay di magbibigay. Ang lahoy naman. I know people na kahit sa kasalatan nila ay nakakapagbigay. Dahil ang pagbibigay ay hindi dahil meron ka. Ang pagbibigay ay tayo ng puso. Itong si ate nagkakwento sa akin noon eh. Nung daw siya bata-bata pa, gusto daw naman niya magsasama doon sa mga taga-kanila kapag may mga pupuntahan. Wala daw naman siyang ma-chip in. Ang kanyang gagawin, ako ang maglilinis ng kinainan nyo. Ako ang serbisyo. Nakakaisip siya ng kanyang mai-contribute. Itong mga taong ito, na noong wala pa ay nakakapagbigay na, pag silang nagkameron, lalo pa silang sasagana sa mabubuting gawa. Atoy, napuri na kita ha. Tama na yung isang yun ha. Nakota yan eh. O ikaw naman, Jolie. Number 3. Ito ang utos sa mayayaman. Utos sa inyo. Sabihin mo doon sa hindi mo sinabihan kanina, makinig ka, utos to sa'yo. Sandali ha, kita-kita ang sinabihan mo, hindi sinabihan mo kanina ha. Okay. Alam mo ba, take all the opportunity to connect. Kayo kayong magkakakilala na talaga. Kaya pag may sinabi akong sabihin mo doon sa hindi mo kilala, doon mo talaga sabihin. Ay doon pa rin sa kasama mo nung nagpunta ka dito. Ito yung utos sa iyo. Bakit? Uncomfortable ho pag din sa hindi ko kilala. Ay bakit nung sinabihan ko, anong sabi sa iyo? Ikaw naman, nagko-connect na sa iyo, ikaw na may mag-connect. Ha? Nakikipagkaibigan na yun. Okay. Ito na no, number 3, magustuhan nyo ito. Enjoy what God gave you. 1 Timothy 6:17, command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God. Ito na. God who richly provides us with everything for our enjoyment. Okay? Don't feel guilty of enjoying the blessings of God. Hindi pinagbabawal ng Bible ang pamumuhay ng marangya. Huwag nga kayong husga ng husga ha. Pag may nakita kayong nayaman, gumandang sasakyan, gumandang bahay, sasabihin mo, sama naman ang ugali. Ano ka ganaman? Kahirap ng mga inggit. Pag may nakita ka pinagpapala, celebrate. Ay, ang ganda na sasakyan. Wow. Are you there? Enjoy what God gave you. Eat what you like. Wear clothes that you like. Wala pong sinasabi ang Bible kung ano ang iyong isusuot at ang hindi mo isusuot. Kung ano yung bahay na dapat mong tirhan at yung hindi mo dapat tirhan. Walang sinabi ang Bible ng sasakyang dapat mong sakyan at hindi mo dapat sakyan. Wala, silent ang Bible diyan. Wear clothes that you like. Wear the shoes that you like. Travel where you want. Choose the car that you like. Live in a house that you like. Walang masamang i-enjoy ang pagpapalang ibinibigay ng Diyos. Are you there? Ecclesiastes 5:19. For every person to whom God has given riches and wealth, He has also given him the opportunity to enjoy them. Ikaw na binayaan ng Diyos ng kayamanan, binigyan ka rin ng Diyos ng kakayanang i-enjoy ang mga ito. Enjoy the fruit of your labor. Pinaghirapan Alam mo minsan, hirap na hirap diyan yung mga, Pero, come on, set yourself free from the spirit of poverty. Alam mo, minsan, kahigpit dumikit niyan, pinagpala ka na, ang thinking mo pa rin, ikaw ay pulubi. Ako may nakausap. Sabi niya nakatira na siya sa abroad, umuwi siya kasi ikakasal yung pamangkin yata niya.
And then, nakita kami, ipinakilala ko sa kanyang asawa na foreigner, ganun. And then nag-explain siya, this is, Kuya Ito, they have a big house, a beautiful house, and then on the other side is another big house. And we live in very small house where we're so poor. Sabi ko, ang dami namang memory. Bakit yun ang sa kanya? Tapos napag-alaman ko, yung kanyang asawa, gusto nang lumipat dito, yung foreigner dito gusto tumira. Ayaw noong Kasi, yung daw kanyang memory ng pagiging mahirap, nabalik sa kanya. Sabi ko, katinding kumapit ng poverty mentality. So, enjoy the fruit of your labor. Ikaw na mayaman, ikaw ay mayaman. Kung nagsimula ka mang wala, ngayon ikaw ay meron na. Now you are blessed, enjoy what you have. Number 4, be rich in good deeds and be generous and willing to share. 1 Timothy 6:18, command them to do good. Tindi ng verse na to. Ba't ko hindi ituturo? Sabi, command them, utusan mo. Utusan mo sila na gumawa ng mabubuti. To be rich in good deeds and to be generous and willing to share. Again, bakit pinauutos? Kasi hindi ginagawa. Yung ganamay kong ginagawa, yung ganamay iuutos pa. Alam mo, wag lang tayong mabuhay ng sagana. Mabuhay tayo ng sumasagana sa mabubuting gawa. At hindi tayo pinagagawa yung basta pinagagawa ng kabutihan. Itutusan tayong sumagana sa paggawa ng kabutihan. Kapag ang naaalala mong ginawa mong good deeds, ay matagal na at laging iyon, lagi na ang bukang bibig mo yung ginawa mong iyon, it means hindi ka sumasagana sa paggawa ng kabutihan. Kasi ang kinukwento mo'y matagal na at lagi nang iyon. Ang order sa atin, utusan mo ang mayayaman na sumagana sa mabubuting gawa. Hindi basta magkaroon ng mabuting gawa, sumagana, dumami. Pinagpapala tayo hindi lang para sa ating kaligayahan. Hindi kailanman naging intensyon ng Diyos na ang blessing ay maging para lang sa atin o matapos sa atin. Ang nais ng Diyos ito ay mag-flow sa iba as part ng kanyang plano sa mundo. Wala pong katulad ang joy na nakakatulong sa iba. Kasaya ko ganong isang gabi. Aba, kinantahan ako ni Mayor Parang gusto kong ulitin yung... Saan kailangan sumagana ang mabubuting gawa? Saan kailangan sumagana? Mga gawa patungkol sa kaharian ng Diyos. Dalawa lang po ang kaharian. Kaharian ng Diyos at kaharian ng tao. May mga akong nakausap na nakafocus lang sa pagtulong sa pamilya niya. Ang sabi pa nga ayun ang mga aking ibinibigay sa pamilya ko, para na rin yung tithes, mas malaki pa. Hindi. Ikaw ay nagbibigay sa kaharian mo. Hindi ka nagbibigay sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng tao ay nasa lupa. Ang kaharian ng Diyos ay nasa lupa at nasa langit. Ang kaharian ng tao ay mawawala. Ang kaharian ng Diyos ay mananatili. Kaya kung matalino ka, mag-i-invest ka sa kahariang walang katapusan. Our church is busy in winning souls and making disciples. Kaya nag-o-open tayo ng mga churches. Bukod doon, we are raising up many life groups. We are busy in winning soul-making disciples. Long time ago, ang inopen natin ay ang JA1 Padre Garcia, and they are growing under Rev Milo. And then we opened sa Cainta, and they are really growing under Rev Jamel. Ang dami na nilang daughter churches. We also opened in Caloocan na talaga namang lumalago rin under Pastor Dexter.
Now, we are sending pastors sa, we even send pastors sa ibang churches. Hindi tayo nag-open, pero tayo ang nagpadala ng pastor. Katulad ni Pastor Ralph sa JA1 San Jose, ni Pastor Dondon sa JA1 Marikina. At bukod doon, we are opening churches. Started lamang nitong 3 years ago. Very active tayo. We open churches in Legazpi City, in that's in Albay, in Ligao City, in Albay, in Tabaco City, in Albay, in Pio Duran. At nandyan ang mga pastor natin from Bicol. Kasi a-attend sila ng leadership camp. We also, nag-open din tayo sa Birac City, sa Catanduanes. And Iriga by next month. And by God's grace, we are going to open more churches. Active tayo, sobrang active na may kinasal ako kahapon, na habang kinakasal ko, gusto ko nang i-ordain na pastor. Narito gayong kinasal ko. Dayan at saka, Carlo, narito ka ba? Tas nga ang kamay, kung narito kayo. Ay, hindi ko nabanggit ang Naga. Naga! With Pastor Benji. At sabi nung kanyang ina, si Sister Karing, Pastor Benji, padadalang ka daw niya ng sasakyan. Tuwa naman, Sister Karing. Now, and by God's grace, we're going to open more churches. Amen ba? Okay. Ito ang aking point. Pastor, ba't mo inuulit? Okay. Kapag ito'y narinig ng mga ibang online viewers, nalalaman nila at ilan na ang nagpunta sa ating mga churches kasi narinig daw nila. Padalwa. Ba't ko ito inuulit sa inyo? Kasi pasalamatan natin ng Diyos at busy ang church natin, ang JA1 Rosario, sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Bakit? Para may mataniman kayo. Magpasalamat tayo dahil our church has a plan in doing what the Lord called her to do. May plano tayo para gawin ang pinagagawa ng Diyos. And we are doing it. Hindi lang plano. Magpasalamat tayo dahil ang church na ito ay may plano in reaching out sa mga tao. At hindi lamang dito, kundi we are helping other churches na magawa ito. And we are doing it. Magpasalamat tayo kasi binibigyan tayo ng Diyos ng fertile ground para magtanim ng ating time, talent, and treasure. Pastor, ano kung ako naman ay magtanim sa hindi fertile ground? Basta makapagtanim, aani rin. Alam ito ng lahat ng farmers. Na huwag kang mag-expect ng masaganang ani sa lupang hindi mayabo. Don't expect bountiful harvest sa hindi fertile ground. Dahil siguro aani ka, at kung meron kang anihin, kulang pa yan sa'yo. Now I have a news for you. Ang JA1 Rosario is a fertile ground. God gives us wealth so that we can sow it back into His kingdom. When we give, the church receives our money, but God receives our heart. Yes. Pag ikay nagbigay, ang tinatanggap ng Diyos ay ang puso mo. Again, I'm telling you yung sabi ko sa inyo, ang karibal ng Diyos ay ang pera. Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will be also. Ang puso natin laging mapapalapit sa kung nasaan nandoon ang kayamanan natin. Pag ikaw ay bumili ng lupa, lagi kang nakatingin. Magkano na kaya doon ang presyuhan ng per square meter? Kasi dinala mo doon ang iyong treasure. Kung nasaan ang treasure mo, nagiging interesado ka kasi nandoon ang puso mo. Ganon din, kapag yung treasure mo ay dinala mo sa kaharian ng Diyos, nagiging interesado ka doon sa kaharian ng Diyos o doon sa part na iyon kasi nandun ang puso mo. Halimbawa, ito nga pala, bibigay ko na ito sa children's ministry, ganyan. Sabi, ikaw ngayon, kumusta ng mga bata? Kasi yung puso mo lumipat kung saan mo dinala ang treasure mo.
Kung ikaw ay nagtatanim, nagbibigay ka ng tithes, nagdadala ka dito sa church na ito, nandito na rin ang puso mo. Nakakatuwa naman, may extension na eh. Alam mo ba, ang dami nakakita ng ating restroom na mga hindi dati nakikita. Ang sabi na sa akin, nakakatuwa, ang ganda ng inyong restroom. Sabi ko, minsan doon ako natulog eh. Pag ikaw ay naging interesado, pag ikaw ay nagbigay, nagtanim, ang puso mo ay nandoon. Halimbawa, nag-pledge ka sa Bicol at nakarinig ka na nangyayari sa Bicol, bigla, ano na nangyayari? Kasi, where your treasure is, your heart is. Kaya, nasan ba ang puso mo? Dahil ang puso mo ay kung saan mo nilagay ang treasure mo. Oo. O magkano ang tinamaan? Sangga? Ay, pagas eh. Okay, wag na yun. Are you there? Wealth without generosity is not wealth. It is hoarding at ayaw ni Lord noon. Merong isang lalaki na dumami ang ani. Anong sabi niya? Gagawa ako ng mas malaking barns para pag-ipunan ng aking ani. Basahin ko sa inyo yung istorya ha. Lapit na ako matapos. Lucas 12 verse 19 to 21. And I will say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Wow, ang dami na niyang wealth. Pang generation na yon, for many years eh. You have plenty of grain laid up for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry. Verse 20. But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? Alam mo ba ang sakit pakinggan ng verse na to? You fool, ikaw na hangal. Kayo ka na may nagamit pa ng hangal na word ngayon. Yan, Pastora Melody ha, sobra ka naman ha. Hindi ko kalaing. Sabi na yung Pastora Melody, sira ulo. Bakit? Mamaya, kukuhanin na ang buhay mo. Ay, sinong mag-i-enjoy na yung inipon mo? Okay. Verse 21, this is how it will be with whoever stores up things for themselves, but is not rich toward God. Ito daw ang mangyayari ng mayaman sa kanyang sarili, hindi naman mayaman sa Diyos. Church, be wise. Yumaman tayo sa Diyos. Yumaman tayo sa mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Because that is what will matter. That is what will be, that will stay. Hindi mawawala. I'm commanding you. Ayaw kung dumating ang time, ikay magsisi kasi ang laki ng opportunity mo na makapag-ipon ng kayamanan sa langit. Ang laki ng opportunity mo. Kayong mayayaman, ang laki ng opportunity ninyo. Choose the kingdom na pag-iinvesan mo. Choose the kingdom. Your kingdom here on earth or the kingdom of God. Alam mo, God is looking for people He can trust with wealth. People who will use the wealth to finance God purposes on earth. Question, gusto mo bang pagkatiwalaan ka ng Diyos ng kakaibang dami ng blessing? Yung iskandalosong dami? Yung blessing na talagang hindi mo na may ikwento for security's sake. Meron kasing mga blessing na naikwento pa eh. Bumonos ako. 6-figure. Alam mo, gusto mo bang pagpalain kang hindi mo na pwedeng ikwento yung figure? Kasi, ang daming zero eh. Tunay? Okay. Ito yon. One of the ways na pwede mong gawin. Sabihin mo kay God kung paano mo siya pararangalan bago mo pa matanggap ang pagpapala. Anong ibig sabihin? Okay. Doon sa 1 Samuel chapter 1, may nangyari doon eh.
tungkol kay Hana. Si Hana, asawa ni Elkana. Kaya ganda ng mga pangalan na yun. Pag nagkaanak ka, pangalanan natin Elkana. Elkana, parang hindi na ho timing eh, ano? Tuloy natin ang kwento kasi hindi ko alam kung paano gagawin joke yon. Si Hana, asawa ni Elkana, pero si Elkana, meron pa rin ibang asawa. Okay. Hindi ibig sabihin na kasulat sa Bible ay pwede ha. Ganyan ang Bible, very honest. Hindi niya tinatago. Ang problema, si Hana, hindi magkaanak. Daw siya ang favorite ni Elkana. Si Penina, yung isang asawa, abay nagkakaanak. Anong ginagawa ni Penina? Pinuput down si Hana, minamak. Si Hana naman, lungkot na. Wala siyang anak. So anong ginawa ni Hana? Hana made a vow. Lord, bigyan mo ako ng anak na lalaki and I will dedicate him to you all the days of his life. And no razor shall ever touch his head. Ibig sabihin, talagang dedicated siya sa paglilingkod sa Panginoon. Bigyan mo ako ng anak, Panginoon, at yun ay ibibigay ko sa iyo. Alam mo, God answered her prayer. Ibinigay nga ng Diyos kay Hana si Samuel. At si Samuel nga naman ay talagang idinedicate, ibinigay na ni Hana sa Diyos, sa templo na natulog, dedicated na siya. At hindi lang doon ha, pinagpala pa rin siya ng Diyos ng 3 pang anak na lalaki at 2 anak na babae. Now, alam mo, pag may gustong gawin si Lord, nagpapadala siya ng provision. Ito'y lagi kong sinasabi pag ako'y nagme-mentor sa mga pastors. Kaya wala kayong provision, ang ginagawa mo ay hindi yung pinapagawa ni Lord. Walang obligasyon ang Diyos i-provide ang mga gawaing hindi naman niya ipinapagawa. So make sure na ang ginagawa mo yung pinapagawa niya. Kaya sabi ko sa inyo, fertile ground ang JA1 Rosario eh. Kasi ang ginagawa natin ay ang pinapagawa ni Lord. Are you there? At gumagamit ang Diyos ng tao upang maging daluyan ng pagpapala. Ito yung mga taong pinagkatiwalaan niya ng kayamanan. Mga tao na kingdom-minded. So again, my question, do you really want to be blessed in a very big way, malaking blessing? One of the ways, do it Hannah's way. Lord, pagpalain mo lang ako ng ganito, ito ang gagawin ko. And then gawin mo. Kasi pag dumating minsan ng pera okay, meron pa ako isang kwento. Ito naman yung naikwento ko na noon. Ano? Sabi niya, Lord, biyayaan mo ako ng 2 baboy at ibibigay ko sa iyo yung isa. Abay, nagkaroon nga. May nagbigay nga ng 2 baboy. Naku, namatay yung isa. Lord, namatay yung iyo. Manalangin ka sa Diyos. Sabihin mo na kaagad kung paano mo siya pararangalan. Lord, makuha ko lang ang kontratang ito. Hati tayo. Ha? Malaki yan? Hindi, nasabi na. Hati tayo. Ay, nung dumating Lord, yung after tax o before tax, yung ginayo si Lord nung nabawasan, nawalan. Anong ibig kong sabihin? Meant it in your heart. Napakahirap ng ginawa ni Hannah. Ang binigay niya yung anak na hinihingi niya. How sure is she na meron pang susunod? Pero, si Lord ang kausap mo Lord, bigyan mo ako ng anak at siya ibibigay ko sa iyo. Akala mo ba'y tumigil doon? Okay. Hana, kang mag-alala. At ikaw ay bibiyayaan ko pa ng 3 anak na lalaki at 2 anak na babae. Praise God. So, alam na ninyo mga mayayaman ang inyong gagawin? Be kingdom-minded. Sumagana sa mabubuting gawa. Kasi
Maraming mabubuting gawa pero mas mataas po ang level kapag yung mabubuting gawa is directly connected sa kaharian ng Diyos. Ay yung kaysa mapakain mo, ay pupunta ka sa langit. Mabigyan mo ng employment, pupunta ka sa langit. At the end, yun ang mahalaga Kailangan maakay natin sila sa paanan ng Diyos. Are you there? At kung hindi ikaw magpapastor sa Bicol, tulungan mo ang church upang makapag-provide sa mga nagpapastor sa Bicol at sa mga rent at sa mga expenses. You can do so many. Kung hindi ikaw ang nagpo-provide, ikaw ang nagpe-pray. Kung hindi ikaw ang nagpe-pray, ikaw ang nag-encourage. You have a part. At hindi lang doon, your life group. Matagal ka ng life group member, panahon na para ikaw nang humawak ng iyong life group. Diba? Ako'y masaya nung sinabi ni Susan sa akin na 4 na sa kanyang member ay life group leaders na. Praise God. We have a part, all of us have a part dito sa pinapagawa ng Diyos. And I'm telling you, JA1 Rosario is growing. Meron na nga tayong second service at 3:30. Ang nagtuturo doon ay si Rev Eric at si Pastora Yayan. At kung yung mga yan padami ng padami yan. Mamaya lilipat na sa 3rd floor. Mamaya nandito na rin yan sa hall. We are growing and we will not stop. We will not stop. Bakit? Ay, matalino tayo Hindi tayo nag-iipon lamang sa warehouse at sasabihin natin, ang dami ko ng pagpapala. For so many years, pwede na to. No. Nag-iipon tayo sa kaharian ng Diyos where the true wealth is. Mga mayayaman, inuutosan kayo ng Diyos. Dumami sa mabubuting gawa. Dumami sa mga gawang may dating sa kaharian ng Diyos. Are you there? Oh, come on. Let's all stand up. You are all things. And to you are all. You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, Father God, everything comes from you. Turuan mo po kami, Panginoon, na talagang ma-realize, maunawaan at pumasok sa puso namin na talagang lahat ay sa'yo. Upang wala kami may pagmalaki, kundi ikaw lang. Lord, hindi lamang sa salita, kundi talagang
pasok sa puso na lahat ay sa'yo. Lord, tulungan mo kami, nauunahin namin ang kaharian mo, sapagkat yun ang mananatili. Tulungan mo din po kami, Panginoon, na kami sumagana sa mabubuting gawa, hindi upang ipagmalaki, kundi, Lord God, upang magawa ang inuutos mo sa mga pinagpala mo. At Lord God, I pray, pagpalain mo ng iskandalosong dami ng pagpapala ang mga kingdom-minded, ang mga anak mo na iniisip ay kaharian mo. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. And I declare na lahat na nandito ay mga mayayaman ng Diyos. Kumusta kayo? Amen!